Dear Papa Dudut, unang-una ay nagpapasalamat po ako sa inyo at sa inyong programa na araw-araw kong sinusubaybayan. Sa mga panahon ngayon ay namamalagi lang ako sa aking kwarto. Walang ginagawa at walang makausap. At ang programa mo na lamang ang nakakapagpasaya sa akin at ang tanging pinaguhugutan ko ng lakas at inspirasyon. Ako po si Jessie pero ang totoong pangalan ko ay Jesus. At dahil sa sinapit ko sa buhay, ay hindi ko maalis sa isip ko na parang may dahilan ata ang tadhana kung bakit ako pinangalanan ng katulad kay Hesukristo. 50 anyos na ako, Papa Dudut, at may asawa at 2 anak. At kulang-kulang 3 dekada akong nagtrabaho sa Saudi bilang isang cook sa ospital. 1 taong gulang pa lamang ang anak kong si Dan nang pumunta ako ng Saudi. At ang sumunod ko namang anak na si Annie ay nabuo 2 taon pagkatapos nang nagbakasyon ako sa Maynila. Kaya naman hindi ko na talaga nasaksihan ang paglaki ng mga anak ko. At nabubuo lang kaming pamilya tuwing nagbabakasyon ako. Galing lang ako sa mahirap na pamilya. Ang ama ko ay isang construction worker at ang nanay ko naman ay naninilbihan bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Sa kasamaang palad ay namatay sa aksidente ang ama ko noong ako'y 22 anyos pa lamang. Halos kasabay ng pagkakapanganak ng asawa ko sa panganay ko. At dahil ako rin ang panganay sa aming 3 magkakapatid, ay ako ang inaasahang sumalo at maging katuwang sa responsibilidad na mabigyan sila ng maayos na kinabukasan. Dahil nakatapos naman ako ng kursong nutrition, ay nakakuha ako noon ng trabaho sa isang kumpanya at kahit papaano ay kumikita na. Ang asawa ko namang si Lena ay nagtatrabaho na rin bilang cashier sa isang restaurant. Pero dahil nga sa pagkamatay ng aming ama, na sinabayan ng pagkakapanganak ng aking asawa, ay nagsabay-sabay ang mga gastusin. Kaya naman ang una kong naisip kaagad ay makapag-abroad. Bagamat alam ng aking asawa ang obligasyon ko sa aking mga kapatid, ay alam niya na sila ng anak ko ang pinakadahilan kung bakit ako nag-abroad. Kung tutuusin naman kasi, Papa Dudut, ay kaya naman naming maitawid mag-asawa ang pagpapamilya. Pero hindi sasapat ang kinikita ko para mapagtapos ang mga sarili kong kapatid. Ang sinasabi ko sa aking asawa ay gusto ko kasing makapag-aral sa isang pribadong paaralan ng mga anak namin para mas maging maganda ang kinabukasan nila. Bagamat totoo naman ay binibigyan din ako ng dahilan na yon ng sapat na oras para matapos ko ang obligasyon ko sa mga kapatid ko, habang hindi pa pumapasok sa eskwelahan ang anak namin. Pero ang nangyari, Papa Dudut, ay yung sumunod sa akin lalaki na si David ay nakabuntis at hindi nakapagtapos. At ang bunso naming si Ruth ay bagsak-bagsakan sa mga grado. Kaya ilang taon sa high school at college bago nakagraduate. At para mapanindigan din ang pangako ko sa asawa ko na papag-aralin ko ang mga anak namin sa mga pribadong eskwelahan, ay doble kayod ako sa Saudi. Kahit nga ilegal ang mag-sideline sa Saudi ay pinasok ko na rin para humaba-haba lang ang pisiko sa mga bayarin. At sa kabila ng mga sakripisyo ko, ay naiibsan naman ang mga hirap at lungkot ko sa Saudi tuwing umuuwi ako ng Pilipinas. Sa airport pa lang ay kumpleto palagi ang pamilya ko, pati na ang mga kamag-anak na sumusundo. Sa tuwing uuwi ako, pakiramdam ko ay ako si Santa Claus na nagbibigay ng mga regalo sa pamilya at kamag-anak. Ang kinaibahan lamang namin ay mapa good or bad sila, ay nakakatanggap sila ng regalo sa akin.
ba yan? Oo, itong rubber shoes na to para kay Dan. At ito naman pabango ay para sa'yo, Ani. Thank you pa! At syempre, itong bag para sa'yo, my loves. Yay! Binili mo nga! Thank you, my loves! Mwah! Pa, itong rubber shoes ko. Hindi ito yung design na gusto ko eh. Ha? Ano pala dapat? Yung sinend ko na picture sa'yo. Hindi naman to yun eh. Akala ko kasi basta pareho ng brand, okay na. Nakakainis naman eh. Ang tagal ko na-excite dito. Mali naman pala. O sige. Nasa mall na ba yun dito? Bilhin na lang natin. Wala. Wala pa dito sa Pilipinas noon. Kaya nga sa ibang bansa ako pinabili. O siya sige. Sa isang araw, gabiyahe rin naman si parang Estong. Sa kanya ko na lang ibibilin. Talaga pa? Yay! The best ka talaga pa! Oh, Angel, magmano ka na sa Uncle Jesse mo para maambunan na tayo. Naku, mahina ka talagang bata ka eh. Mano po, Uncle? Nako, ang laki na nito pamangking ko ah. O ito, binili kita ng bestida. Yun. Sana kasya pa ha. Thank you po, Uncle. O David, ito para sa inyong mag-asawa. Wow! Envelope! Yan ang magandang aginaldo. Ayos! Salamat dito, kuya. O sige, balik na kami sa kusina para maihanda na namin yung pananghalian natin. Oh, magkano naman yung binigay mo dyan sa kapatid mo? Ha? 5,000 lang naman yun. Naku, uubusin niya lang sa sabong. Bayaan mo na. Kahit para doon na lang sa bata. At saka magbabago naman na daw siya. Magbabago? Magkakaanak na naman sila ng asawa niya. Hanggang ngayon wala pang matinong trabaho yan eh. Mag-aanak tapos sa'yo na naman aasa. Aminado naman ako, Papa Dudut, na na-spoil ko yung mga kapatid ko. Ang akin lang naman kasi, sa tuwing kumakain kami ng mga masasarap na pagkain at binibili ko ng magagandang gamit ang sarili kong pamilya, nagigilty ako na yung mga kapatid ko ay hindi tinatamasa kahit kalahati man lang ng naiparamdam ko sa sarili kong pamilya. Kahit naman kasi nag-asawa ng maaga yung kapatid ko at yung bunso namin ay naging bulakpol, ay malapit at malambing pa rin sila sa akin. Maski na nga yung pamangking kong bata, bagay na namimiss ko sa mga anak ko. At minsan na nga rin, maski sa asawa ko. Mahirap mang tanggapin, Papa Dudut, ay hindi close sa akin ang mga anak ko. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil hindi ko na nga sila nasubaybayan sa kanilang paglaki. At kahit pa taon-taon din naman ang pagbabakasyon ko sa Pilipinas, lalo na nitong mga nakaraan, ay alam ko namang hindi sasapat yon kailanman sa mga namiss ko na mga mahalagang pangyayari sa buhay ng mga anak ko. Kaya nga kahit na lumaki rin na medyo bulakbol at maluho yung dalawa kong anak, hirap akong sitahin sila dahil na nga sa mga naging pagkukulang ko. At dahil sa alam kong isusumbat nila sa akin na yung mga kapatid ko ay hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa akin. Masakit man, Papa Dudut, pero pakiramdam ko, minsan ay ATM ang tingin sa akin ng sarili kong pamilya. Kahit na nitong mga lumipas na taon ay nauso na ang cellphone at internet, ay bibihira lang kung makipag-usap sa akin ang mga anak ko. Yung asawa ko lang ang madalas kong nakakausap at halos bawat usap namin ay nagtatapos pa sa mga paalala ng mga dapat na bayaran at pagkagastusan. Dahil din sa dami ng mga binabayaran at sinusuportahan ko, ay kahit na lumalaki naman ang sweldo ko ay halos wala na rin akong naiipon. Kumuha pa ng kondo na hulugan at sasakyan si Lena, kaya naman talagang yung natitira na lang sa akin ay halos sasapat na lamang sa pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil din dito ay kahit na masama na ang pakiramdam ko, hanggat kaya ko pang pumasok sa trabaho ay gagawin ko. Jesse,
Mukhang sama niyang ubo mo ah. Okay lang. Okay lang ako. Kumusta naman yung birthday na panganay mo? Nagustuhan niya ba yung cellphone na in-order mo para sa kanya? Oo, nagustuhan niya. Ayos pala. Kung bibili ka pa ng cellphone, sabihin mo lang sa akin at ipapa-order ko kay misis. Ang saya na ng kwentuhan nyo niyan. Ang linaw na ng video call. Ako, puro games nga eh. Hindi man lang tumatawag sa akin. Pero mukhang o-order nga ako kasi yung bunso ko naman ang humihirit na dapat daw i-upgrade na yung cellphone niya. Sige. Sabihin ko kay misis. Sabihin mo lang kung anong model ang gusto. Kaya nga eh. Mukhang yung makukuha ko sa paluwagan natin doon lang mapupunta eh. Ganyan talaga ang mga bata ngayon. Nung panahon natin, kutsi-kutsihan lang at saka robot, masaya na tayo. Ngayon, cellphone na. At tapos, pag binigyan mo ng mumurahin, nakasimangot pa. Ang gusto yung high-end na cellphone. Pangkalahating buwang sweldo pa natin ang halaga. Oo nga eh. Pero aminin mo, ang hirap din namang tanggihan. Sinabi mo pa. Nga pala pre, sila Mando pala magpa-party daw sa kanila. Order daw sila ng 2 kilo ng adobo sa'yo. Tapos pa-extra daw ng itlog at baboy. Sige. Kailan kaya nila kay... Tubig! Inom muna pare, inom muna. Jesse, uwi ka na kaya muna. Pahinga mo na yan. Parang lumalala na yan Hindi na pwede. Nagamit ko na lahat ng leave ko. Jesse, rinig ko yung ubo mo hanggang sa opisina ko I'm sorry sir. Okay lang ako. Sa tingin ko, kailangan mo nang umuwi at magpahinga. Hindi. Okay lang ako sir. Magsusuot na lang ako ng mask. Hindi ka okay. At yung ubo mo, hindi na normal ang tunog. Magiging maayos din ako sir, huwag kayong mag-alala. Hindi, Jesse. Alam mo, parang may sakit ka na At baka makontamina mo pa yung mga pagkain. Kailangan mo na magpa-check up, umuwi ka at magpahinga. Pero sir, nagamit ko na lahat ng leave ko. Hindi ko nakasalanan na inubos mo lahat ng leave mo nung huli kang nagbakasyon. Ganito na lang. Uuwi ka o mawawalan ka ng trabaho. Okay sir. Pasensya na po sir. Lahat ng uri ng pagtitipid ay ginagawa ko, Papa Dudut. Kahit na paulit-ulit na ulam araw-araw sa loob ng higit 300 araw ay ayos lang sa akin. Basta sa 1 buwan na bakasyon ko sa Pilipinas ay napapakain ko sa mga masasarap na restaurant ang pamilya ko at mga kamag-anak. Sa isang OFW kasi, Papa Dudut, ay hindi lang pamilya mo ang kailangan mong pakainin o ilibre sa tuwing uwi mo. Pati na ang mga kamag-anak, mga kaibigan at kaibigan ng mga kamag-anak. Kumbaga ay one time big time na gastusan sa 1 buwan tapos ay 11 buwan na kayod at pagtitiis. At ganoon na nga naging buhay ko sa loob ng halos 3 dekada, Papa Dudut. Kaya nga hindi na rin ako nakakapagpa-check up. Nung una ay para makatipid pero noong nagsimula na akong may nararamdamang mga kakaiba, ay dahil sa pangamba na baka nga kung ano ang makita ng mga doktor ay makadagdag pa sa gastos. Sa isip-isip ko, sige na. Kakayod kabayo na ako sa Saudi, ang mahalaga ay maihanda ko ang pamilya ko, lalo na ang mga anak ko, para mabigyan din nila ang mga sarili nila ng maayos na kinabukasan. Kakayod ako, maipasok lang sila sa mga magagandang paaralan para mas maganda ang mga trabaho na makuha nila sa pagka-graduate nila. Pero
Ewan ko ba kung saan pa ako nagkulang, Papa Dudut. Sa kabila kasi ng mga paghihirap ko ay parang nakita ko lang na napunta sa wala ang lahat. Yung mga anak ko ay napag-aral ko nga sa mga pribadong paaralan. Pero ang nangyari naman ay lumaki silang insecure sa mga mayayamang kaklase. Kaya kailangan kapag bagong pasukan, bago ang gamit nila. Mula sa school supplies hanggang sa uniforme at sapatos. Kada taon din ay tinataasan ko ang mga baon nila. Pero kahit pa sunod sa layaw ang mga anak ko ay hindi pa rin yon sapat. Apektado pa rin ang mga grado nila. Palaging pasang-awa. At noong nakagraduate nga sila ng high school, ang gusto rin nila ay mag-aral sa mga mahal at sikat na university. At dahil halos pasang-awa lang sila sa mga grades nila noong high school ay hindi rin naman sila nakakuha ng scholarship. Kaya napilitan din ako na pag-aralin sila sa mga gusto nilang pasukang mahal na eskwelahan. Ang dahilan kasi nila, ang mga kumpanya daw ay tinitingnan lang naman kung saan sila graduate na university. At kapag nakita na nanggaling sila sa sikat at mamahaling eskwelahan, ay maganda kaagad ang makukuha nilang trabaho. At dahil nakikita ko naman na may punto sila ay pumayag na rin ako sa kanilang desisyon. Isa rin sa mga dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako napapayag na ipasok sa mga pribadong university ang mga anak ko ay dahil si Lena ay may nakuhang negosyo ng panahon na yon na nakatulong ng malaki sa pamilya. Nagsisimula pa lang noon ang mga networking, Papa Dudut, at nag-invest kami ng malaking pera para mag-member. Ilang buwan ding malaki ang pasok ng pera sa amin dahil sa negosyong yon ni Lena. Trumiple kaagad kung ano man ang ininvest namin. At dahil nga na Willie ay dinamihan pa ni Lena ang mga binili na mga business accounts sa networking na yon. Pero matapos lang ang kulang-kulang isang taon ay pinasara ang kumpanyang yon at hindi na namin nabawi kung ano man ang na-invest namin. Sa halip na kumita ay luging-lugi pa kami sa na-invest sa illegal palang kumpanya. Pero dahil napasubo na nga at mga na-enroll na mga anak namin sa mga mahal na paaralan, ay kami na lang ulit ang nag-adjust. Lalo na ako. Pero ang ending, ang panganay ko ay nag-drop out din. At ang bunso ko naman ay nakagraduate naman pero delayed. Sa ngayon ay si Dan ay unemployed dahil walang natatagalan na kumpanya. At si Annie naman ay iniwan ng nakabuntis at ngayon ay isang single mother. At pareho sila ngayon ay sa amin pa rin nakapisan. Dahil maski ang mga kapatid ko ay umaasa pa rin sa akin. Isang araw ay na-realize ko na lang na sa pagtatrabaho ko at pagsusuporta sa mga kamag-anak ko, umikot ang aking buhay. Napabayaan ko na ang aking sarili at ang aking kalusugan. Nagmana sa akin ang anak ko. Mahilig din ako sa mga sapatos pero nakalimutan ko na yung huling beses na nabili ko ang sarili ko ng sapatos na gusto ko. At hindi lang dahil kailangan ng palitan dahil pudpud na o nasira na ang pang-araw-araw kong suot. Noong una ay nananalig pa ako na magkakahimala at magbabago ang ugali at sitwasyon ng aking mga anak at mga kapatid ko. Pero nitong lumaon ay lalo na noong nakaramdam na ako ng kakaiba ay napalitan ako ng pangamba. Pangamba na kapag namatay ako, saan pupulutin ang mag-iina ko at ang mga kapatid ko? Oh, bakit hindi mo subukan tong lemon chicken? Hindi ko kaya. Ang hapdi. Hindi pa rin ba magaling yung singaw mo? Hindi pa eh. Ano ba yan? Bago ka umalis sa Saudi, nandyan na yan ah. Matatapos na bakasyon mo dito, hindi pa rin gumagaling? Kuya, tawas at sipilyo lang ang katapat niyan. Magsipilyo ka kasi dapat palagi. Bakit wala pa dito si Angel ngayon? Busy ba sa pag-aaral sa accounting? Ay, kuya, mag-shift daw siya ng kurso eh. Parang gusto raw niya na mag-com arts. Bakit? Bumagsak ano? Sabi ko naman pakuhain mo ng nursing yung anak mo.
Para makapag-abroad at nang kumita kagad ng malaki. Mahirap naman kasing ipilit sa bata kung ano yung gusto ng magulang. Mamaya, magbulakbol pa eh. Eh ganun din naman ang ginawa niya eh. Sayang ang pinangmamatrikula ng kuya mo dyan kay Angel. Sa ComArts lang pala mauuwi. Ate Lena, alam kong maraming utang na loob ang pamilya ko kay kuya. Pero alam mong hindi ko naman ipinilit kay kuya yun eh. Siya ang nagkusang mag-sponsor ng pag-aaral ni Angel. Eh tinanggap mo naman kagad. Naging magulang ka pa. Lena, tama na. Grabe ka naman makapagsalita, Ate Lena. Huwag kang mag-alala. Oras na makaluwag-luwag ako at nakapagtrabaho na si Angel, babayaran namin ang lahat ng utang namin kay kuya. David, tama na. Tito David, wag mo ngang pagtaasan ng boses si Mama. Alam mong kung hindi dahil sa inyo, dapat mas magaan ang buhay namin ngayon. Samantalang kayo sunod sa layaw. Ikaw yung pasabong-sabong mo at yung anak mo naman sa katamaran sa pag-aaral. Huwag mong pagsalitaan ng pinsan mo ng ganyan ha. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Kami ang orihinal na pamilya ni kuya. Kaya huwag kayong manumbat-numbat dyan. Tama na! Bago ako bumalik ng Saudi sa bakasyon kong yon ay kinonsulta ko na sa dentista yung hindi ko gumagaling na singaw. Sobrang sakit na kasi at halos hirap na akong makakain. Ang hindi ko akalain na sa pangungonsulta kong yon para makahingi sana ng gamot at ng pain reliever ay may malalamang mas malalang sakit ang dentista. Pinayuhan niya ako na lumapit sa doktor sapagkat ibang klase na daw ang ganong klase ng singaw na matagal nang hindi gumagaling. At matapos na mga test at obserbasyon, ay napag-alaman ko na meron akong stage 1 tongue cancer. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong yon, Papa Dudut. Noong una ay akala ko ay kung magkakasakit ako ay sa baga o kaya ay sa atay. Yun pala ay sa dila pa. Dati kasi akong nagsisigarilyo at ayon sa mga doktor ay maaaring cause din daw yon ng pagkakaroon ng stage cancer. Inilihim ko ang diagnosis ng mga doktor sa aking pamilya. Hindi dahil sa ayaw kong mag-alala sila kundi dahil sa mga panahon niyon ay in denial pa rin ako. Sa katunayan ay itinuloy ko ang pagbiyahe ko pabalik ng Saudi. Kahit na alam kong may ganong resulta na sa akin ng doktor. Ang sabi ko sa sarili ko ay isang doktor lang naman ang may sabi. Kukonsulta pa ako sa ibang doktor para sa second opinion. Babaguhin ko ang diet at magbabawas ng stress sa buhay at manunumbalik sa Panginoon. Pero wala pang isang buwan ay napilitan akong bumalik sa Pilipinas at sa pagkakataong yon ay permanente na pala ang magiging pag-uwi ko. Ikinalulungkot kong sabihin, pero meron kang stage 2 cancer, Jessie. Ano? Stage 2 na? Oo. Sigurado ho ba kayo dyan? Ikukuha po muna kami ng second opinion. Hindi na kailangan, Lena. Bakit naman? Mawalang galang na ho, Doc, ha? Pero paano kung mali kayo? Hindi basta-basta ang sakit na cancer, ha? Kailangan natin makasigurado. Kailangan natin ng second opinion ng ibang doktor. Lena, ito na ang second opinion. Anong ibig mong sabihin? Nung isang buwan ko pa alam, Lena. Bago ako bumalik sa Saudi, nagpatingin ako sa doktor. Nakita noon na may stage 1 cancer ako. Ano? Patawarin mo ako, Lena. Jessie naman! Bakit mo inilihim sa akin to? Natakot ako. Ayoko rin maniwala na meron ako. Akala ko madadaan sa dieta, sa pagtulog na maaga, sa pagdarasal. Tumala pa pala. Ano ba naman yan, Jessie? Doc, ano na ho bang magagawa natin ngayon? Ang good news is, kapag stage 1 or 2 cancer ay mataas ang chance na magamot pa ito. Kailangan niyang i-chemotherapy. Pero mas maganda sana kung nung stage 1 pa lang ay naagapan na kaagad natin to. Ang bad news ay kadalasan ng pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang pagkalat ng cancer ay kinakailangang putulin ang dila ng pasyente.
Ano ho? Hindi pa naman po siguradong kailangan gawin yun kay Jessie, hindi po ba? Ayokong paasahin kayo, Jessie, Lena. Pero minsan talaga kailangan nating piliin ang lesser evil lalo na pagdating sa cancer. Makakapagsalita pa po ba ako? Kapag malaki ang kailangan nating tanggalin, baka may posibilidad na hindi ka na makapagsalita. Tingnan mo nga yan, Jessie. Kung nung 1 buwan pa lang sinabi mo na, baka naagapan pa. Ngayon, mababaldado ka na, mas mapapagastos pa tayo. O paano na lang tayo niyan? Kung nahirapan akong sabihin yon sa asawa ko, Papa Dudut, mas nahirapan akong ipaalam ang balitang yon sa mga anak at mga kapatid ko. Sa akin lang sila nakadepende at natakot akong makita ang kanilang reaksyon. Buong buhay ko, sanay ako na ako ang nag-aalaga at nagsosuporta, na ako ang nagtatrabaho. Ngayon sa isang iglap ay bigla akong naging imbalido. Walang pakinabang at alagain. Ang inakala ko sa oras na marinig ng mga anak ko at ng mga kapatid ko na may cancer ako ay maiiyak sila at malulungkot. Pero ang una kong nakita sa kanila nang sabihin ni Lena sa kanila ang tungkol sa kondisyon ko ay ang matinding takot. Takot na hindi para sa akin kundi takot para sa mga sarili nila. Halos mabasa ko sa mga mukha nila ang mga makasarili nilang problema. Paano na ang matrikula ni Angel? Paano na ang mga bayarin dito sa bahay? Paano ko na babayaran ang coaching ni loan ko? At matapos ang takot ay nakita ko sa mga mata nila ang irita. Saan kami kukuha ng pampagamot dito? Sino ang mag-aalaga sa amin dito? Gagaling pa kaya ito at magtatrabaho? At sa isang igla, Papa Dudut, mula sa pagiging breadwinner ay bigla akong naging pabigat. Gamit ang sarili kong savings ay agad akong isinabak sa chemotherapy. At masasabi kong ilang sessions pa lamang ng chemotherapy ay dinaig na niya ang lahat ng hirap na dinanas ko sa Saudi. Nariyan yung walang tigil ako sa kakasuka. May panahon na hindi matigil ang pagdumi ko. Pumayat ako ng husto at nagmukhang halos bangkay. Ngunit bukod sa pisikal na sakit ay mas matindi ata ang emosyonal na dulot ng chemotherapy sa akin, Papa Dudut. Ni hindi na sa akin makatingin si Lena. Ang mga anak ko, kita ko ang pandidiri sa kanilang mga mata. At yung mga kapatid ko ay nawala na ang dating pagiging magiliw at malambing sa akin. Nagtuturoan pa sila kung sino raw ang dapat na mag-alaga at magbantay sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, kung hindi lang ako natatakot sa Diyos baka winakasan ko na ang buhay ko. Minsan nga, dinadaan ko na lang sa katatawanan ng aking sitwasyon. Naisip ko kung itong sinapit ko sa mundo ay impyerno na. Paano pa doon sa tunay na impyerno na walang takas? Pero may mga oras din na nagalit ako sa Diyos. Sa halip na magdasal ako para pagalingin ako ay sinusumbatan ko siya. Sinasabi ko sa Panginoon na sana nga talaga ay nandyan siya. Na totoo siya. Dahil sa pinaparanas niya sa akin dito sa malupit na mundo ay sisingilin ko siya ng pwesto ko sa langit. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako papayag na walang langit. Dahil sa pagkakataong ito na tinanggal na sa akin ang lahat, yun na lamang ang natitira. Ipinatawag ko ang family meeting na to para pag-usapan ang kalagayan ng tatay ninyo, ng kapatid ninyo. Ate Lena, pwede ba mabilis lang? May lakad pa kasi ako eh. Saan naman ang lakad mo? Sa sabungan. Wala ka nang pangsabong ah. Ayan baldado na ang kapatid mo. Hindi pa nagsisimula yung pamiting mo, binubungangaan mo na ako ng ganyan. Hindi na, alis na lang ako. Hoy! Maupo ka nga rito. Ngayon ka lang magkakaobligasyon sa kapatid mo. Wala kang utang na loob ah. Sige ate, uupo ako rito.
Pero isang panlilibak pang lumabas dyan sa bibig mo, lalayasan talaga kita. O siya. Sige, makinig kayo. Naubos na ang savings ni Jessie dahil sa pagpapagamot niya. May utang pa tayo sa ospital. Pwede ako mangutang sa kakilala ko pero hindi sasapat yon. Ma, gusto ko mang magbigay pero alam mo namang may anak na akong binubuhay. Wala rin naman akong nakukuha sa tatay niyan. Mas lalo na akong walang ibibigay. Wala pa nga ulit akong trabaho eh. Kaya nga kailangan na nating magbenta ng gamit. Ano? Yung kotse ko, tsaka yung kotse mo, Dan. Kailangan na nating ibenta. Ano? Akin yun eh. Saan tayo kukuha ng pera, Aber? At Ani, yung TV sa kwarto mo ha, ibenta rin natin yon. Mabuti at bago-bago pa yon. Daya! Bakit si Annie TV lang ibebenta? Ako yung kotse ko. Dahil may anak na yung kapatid mo. Dapat pala nag-anak na rin ako. Tingnan mo nga yung mga dahilan mo. Mamimiloso po ka ng ganyan. Ang lakas ng loob mo wala kang ng trabaho. Ganyan ba magdahilan ng 27 anyos na lalaki? Siguro! Kung naging ganito man ako, hindi ko kasalanan yon. Kasalanan niyo yun ni Papa. Dahil kayo mga magulang. Aba! Ay, sumasobra ka na ha? Anong gusto mo? Palayasin kita dito? Bukas na bukas ha, ibenta mo yung kotse mo. At ikaw, David, kukunin na namin yung pinautang namin sa iyong puhunan. Ano ba naman yan? Naihulog ko na yun eh. Naihulog? Nasaan ang kita, Aber? 6 na buwan na yun ni isang kusing walang nakakabalit. Ilan na ba yung pautang sa'yo? Saan nakukuha ng pera? Bahala ka! Kung kinakailangan mo magbenta ng kidney, gawin mo. Ang mahalaga, makabayad ka sa utang mo. Para naman yan sa kapatid mo eh. Buisit! Nagka-cancer pa kasi. Dahil maliit lang naman ang bahay, bawat away nila, bawat talakan tungkol sa pera at problema sa gastusin ay napapakinggan ko. Minsan nga wala na silang pakialam. Kahit na alam nilang naroon lamang ako ay tuloy lang sila sa pagsasalita. Hindi ko nga alam kung wala lang silang pakialam o sadyang nagpaparinig na. Sobrang panlalait ang inabot ko sa mga panahon na yon, Papa Dudut. Kung dati Santa Claus ang tingin sa akin tuwing umuwi ako ng Pilipinas, ngayon ay bigla na lang akong naging invisible. Dinadaan-daanan, ni ayaw tignan. Nagiging maayos lang ang pakikitungo nila sa akin kapag may bumibisita sa akin na mga kaibigan. Pero pagka-uwi, balikan nyo na sila. At kadalasan pa ay tinatanong kung meron daw na inabot na tulong o pera. Pero siguro mas dagok sa akin ang pinagbago ng mga kapatid ko. Yung mga anak ko at least simula pa lang ay alam ko nang malayo sila sa akin dahil kung tutusin ay wala naman talaga kaming nabuong relasyon dahil nalayo ako sa kanila ng napakatagal. Pero yung mga kapatid ko na kasabay kong lumaki, na sinuportahan ko matapos mawala si Papa, na sa loob ng mahabang panahon ay magilew at malapit sa akin ay bigla na lamang nagbago. Ang sakit, Papa Dudut. Kasi naiintindihan ko paminsan-minsan ang pinanggagalingan ni Lena at ng mga anak ko. Tama naman sila kung tutuusin. Sila na dapat ang number 1 priority ko dahil sila na ang sarili kong pamilya pero hindi ko pa rin binitawan ang pagsuporta sa mga kapatid ko sa kabila ng hindi nila pagbibigay ng halaga roon. At ngayong wala na akong pakinabang sa kanila, ay parang bigla na rin silang nawala ng kuya. Oh, bakit nakabihis ka na? Mamaya pang hapon ang check-up ng papa nyo. Ma, hindi pala ako pwedeng sumama kay Papa. Nilakad ako. Ano? Ang linaw-linaw ng usapan natin Schedule mo ngayon. May lakad nga ako eh. Si Annie na lang tawagan mo. Pasamahin mo sa kanya. Baka pwedeng isingit niya sa lunch break niya. 1 oras lang ang lunch break noon. Mag-isip ka nga. Sige na, alis na ako. Anak ng tokwa talaga to. Tawagin mo nga si Tito Dan mo sa kabilang bahay at papuntahin mo dito. Sige. Nagmamadali na ako. Lena, bayaan mo na. Ako
na lang mag-isang pupunta doon. Ano ka ba? Tingnan mo nga yung sarili mo. Naka-wheelchair ka pa. Paano ka sasakyan yan sa taxi? Oh, ano na naman ang kailangan nyo? David, ikaw na muna ang sumama sa kuya mo sa pagpapacheck up niya. May lakad daw kasi si Dan eh. Kakasama ko lang sa kanya nung isang araw Tapos ako na naman ulit ngayon? Bakit? Busy ka? May trabaho ka? Wala ka namang ginagawa Yan ang akala mo. Wala ka namang alam Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Lena, bayaan mo na. Tawagan ko si kumparing Efren, baka masamahan niya ako. Ay hindi! Tapos ano sasabihin? Pagchichismisan tayo na sarili mong pamilya, hindi ka madala sa ospital, kailangan pa ng kaibigan ang gumawa? Hoy, ikaw David, wala ka na magagawa. Ikaw na ang sumama sa kuya mo. Bakit hindi ikaw? Bakit? May trabaho din naman ako Kung hindi ka pwede, di utusan mo si Angel o kaya si Ruth. At na magkapakinabang naman kayo. Mga inutil kayong mga kapatid. Teka, bakit hindi ikaw? Ikaw ang asawa Yung problema mo binapasa mo sa amin. Aba hoy, ang kapal ang mukha mo Parang hindi rin kayo nakinabang sa kuya niyo Dati halos araw-araw kayo kumakatambay dito. Kakadilihensya ng pera. Ngayon hindi kayo mapakiusapan? Bahala kayo! Dali mo mag-isa yan! Ang sakit na marinig sa kapatid ko na tukuyin ako bilang problema. Ang nangyari sa akin ng araw na yon ay nauwi na nga na ang sumama na nga lang talaga sa akin ay ang kumparing Efren ko. Siyempre, nagsinungaling ako sa kanya at ang sabi ko ay nagkaroon ng emergency si Dan at hindi ako maihatid. At kung hindi nga lang talaga kami gipit na gipit ay hindi rin naman kami lalapit sa kanya upang humingi ng tulong. Pero bukod sa pagpoprotekta sa aking pamilya, sa tingin ko ay sinabi ko yon kay paring Efren dahil ayoko rin na mapahiya sa kanya. Dating katrabaho ko si Efren sa Saudi. Ang kaibahan namin, siya ay naging success story. Nakapag-ipon sila ng matino ng kanyang asawa, sinuwerte sa negosyo kaya bumalik ng maaga sa Pilipinas. Nasaksihan lahat ni Efren ang mga sakripisyo ko sa Saudi noon para sa pamilya ko at mga anak ko. At ayaw kong isipin niya na matapos ng lahat ng iyon ay bukod sa wala na ngang napala ang mga kapatid at mga anak ko, ganito pa nila akong tratuhin sa ngayon. Pero sa tingin ko, kahit naman hindi ko pa sabihin kay Efren ay nararamdaman niya na may pinagdaraanan ako. Sa makatuwid ay nag-offer nga siya na kung gusto ko raw ba na baka mas makakabuti sa akin ang mag-recover sa isang bahay nila sa Antipolo. Ang caretaker lang naman daw ang naroon at maaari din daw akong hanapan ng pwedeng mag-alaga sa akin na makukuha lamang sa murang halaga. Awang-awa ako sa sarili ko noon, Papa Dudut. Paano ko humantong sa ganito na dati ako ang sumusuporta sa lahat? Ngayon ay ako na ang kinakaawaan at nililimusan. At higit sa lahat ay nasaan na ang pamilya ko ngayong kailangan ko sila. Mas naaasahan ko pa ang kaibigan ko at mas nakikita ko pa na may halaga ako sa ibang tao kesa sa sarili kong mga kadugo. Sa puntong iyon ay akala ko'y wala nang ilulugmok pa ang aking sitwasyon. Pero meron pa pala. May mas ibabagsak pa pala. Nang araw na yon ay sinamahan ako ni kumparing Efren sa ospital at doon ko narinig sa akin doktor ang masamang balita. Kailangan ng putulin ang dila ko. Hindi lamang tapyas kundi halos buong dila ko na ang tatanggalin. Ibig sabihin, wala na akong malalasahang pagkain at hindi na ako makapagsasalita. Sa totoo lang, Papa Dudut, mabuti na nga lang din at si Efren ang kasama ko noon nang nalaman ko ang masamang balita. Na-imagine ko na lang na papaano kung ang kasama ko ay si Dan o kaya ay si David. Baka hindi ko kayanin ang mga magiging reaksyon sa mga mukha nila. Pero dahil si Efren lang naman ang kasama ko, sa puntong yon ay doon ko na naibuhos ang lahat ng magkahalong lungkot at galit
na nararamdaman ko sa pamilya ko, sa mga kapatid ko at maski na sa Diyos. Umiyak ako ng umiyak. Hindi nila ako mapatigil. Siguro para pagaanin ang loob ko ay sinabihan pa ako ng doktor ko at ni Efren na huwag daw akong mag-alala. Hindi naman daw ibig sabihin noon at doon na magtatapos ang buhay ko. Magiging mahirap daw ang buhay ko pero makakapag-adjust naman ako sa bago kong sitwasyon. Pero ang hindi nila alam ay yung iyak kong yon ay hindi lang dahil sa magiging kapansanan ko kundi dahil pakiramdam ko. Ang tagal-tagal ko nang may dila at kakayahan na magsalita pero hindi ko yon ginamit sa aking mga kapatid at sa aking pamilya. Nang nalaman ni Efren na may utang pa rin kaming malaki sa ospital at kailangan pa ng pera para sa aking magiging operasyon at pagpapagaling, ay nag-set up siya ng isang fundraising campaign para sa akin. At karamihan nga ng mga nilapitan ay ang mga kasamahan namin dati na OFW. Sa gulat ko ay malaki-laki ang nalikom nila sa fundraising para sa akin. At sumapat yon para mabayaran namin ang lahat ng mga utang namin sa ospital. Kumusta na raw pala yung fundraising na ginawa ni na kumparing Efren? May mga nagbigay ba naman? Oo. Sa katunayan, malaking araw ang nalikom nila. Baka sumapat na para doon sa mga utang natin sa ospital. Pati na rin sa operasyon ko. Ay nako, salamat naman sa Diyos. Kung ganun pala ma, hindi na ako pupunta bukas sa financial assistance. Okay na pala eh. Mabuti na rin para makapasok pa ako sa opisina. Uy, hindi ah. Pila mo yon. Sayang din yun. Pera na yun, pakakawalan mo pa. Oo nga naman, sayang din yung pera na makukuha doon. May pasok nga ako bukas eh. Dan, sige ikaw na lang kaya ang pumunta doon bukas. Ha? Ay, sige na nga. Kakancel ko na lang yung lakad ko. Ano ba yon? Cheque ba yon? Kanino ba ipapangalan yon? Aba, at anong balak mo? Kukunin mo yon? Hindi naman lahat. Kailangan ko rin yun para sa negosyong balak kong itayo. Hala, kung ganun din naman, edi sige na. Ako na lang ang pipila bukas para sa akin mapunta yun. Tigil nga kayo. Kung may unang pupuntahan yung cheque na yon ay para dito sa mga bayarin natin sa bahay. Daya naman eh. Binento ko yung kotse ko para sa pagpapagamot niyan. Tapos wala man lang babalik sa akin ni isang kusing. Dan, umasobra ka na ha? Bakit? Sa akin din naman ang galing ay pinambayad mo sa sasakyan na yan ha? Ganon. So hindi mo naman pala yung binigay sa akin, pinahiram mo lang. Sana pala, nilinaw mo nung binigay mo sa akin yung kotse para hindi na ako umasa. Sumusobra ka na ha? Jessie, wag mo na kasing patulan. Ano? Sasaktan niyo ako? Tandaan niyo, matanda na kayo. Malapit na kayo maging baldado. Mula ngayon, hindi na kayo mabubuhay nang wala kami. Mag-ingat-ingat kayo sa mga sinasabi niyo. Dan, tumahimik ka na. Alam niyo, kung hindi ka namin naalagaan, mamamatay ka. Dan! Hindi ko alam kung papaanong humantong sa ganoon ang anak ko at napagsalitaan niya ko ng ganon, Papa Dudut. Dahil ba yon sa pagpapalaking ginawa namin ni Lena sa kanila? O likas ba sa kanya ang maging masama at makasarili na parang namana niya sa mga kapatid ko, sa side ng pamilya ko? Pero siguro'y mabuti na rin ang nangyaring yon dahil matapos noon ay nalaman ko na ang aking limitasyon. Alam ko na sa susunod na pagsalitaan ako ng anak ko ng ganon, lalaban ako. Magsasalita na ako. Ang tagal-tagal kong iniintindi ang mga anak ko, pinagbibigyan hanggang sa naspoiled ko na nga sila. Naalagaan ko lang sila ng pera. Naibigay ang mga pinansyal na mga pangangailangan nila pero hindi ko naman naalagaan ang kanilang kaluluwa. Isang linggo bago tanggalin ang aking dila ay kinausap ako ni kumparing Efren at ang sabi niya, ang balak daw nila na mga kaibigan ko ay sorpresahin niya ako kasama ng pamilya ko. Balak daw nila akong bigyan ng get well soon party at isasabay na doon ay ang pagbibigay nila sa akin ng tseke
ng nalikom na pera mula sa fundraising. Pero nang kausapin niya raw si Lena, pinilit daw siya na huwag na akong bigyan ng party. Gastos lang daw yon at ipangalan na lang daw sa kanya ang tseke para mabilis na mapaingkash at maibayad kaagad sa mga pinagkakautangan. Hindi pumayag si kumparing Efren at pinilit na sa akin lang daw ipapangalan ng tseke at ibibigay lamang daw nila yon sa party, sa harap ng maraming tao. Bukod pa dyan ay nakita nila si Lena na inihahatid ng isang magarang kotse. At kung sino man ang driver, ay iiwan niya na lang daw sa aking imahinasyon. At dahil nga sa pangyayaring yon ay muling inalok sa akin ni kumparing Efren na doon na lang daw ako manirahan sa bahay bakasyon na nila sa Antipolo. At napagkasunduan naman daw nila ng iba ko pang mga kaibigan at dating mga boss sa opisina na magtulong-tulong sila para makahanap ng caregiver at mag-aalaga sa akin hanggang sa ako'y makarecover. At dahil na nga rin sa natuklasan kong ginawa ni Lena, ay tuluyan na akong nawala ng tiwala sa sarili kong pamilya. Natukso ako na tanggapin ang alok na tulong ng mga kaibigan ko. Ngayon po ay dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa. Dahil po sa tulong ninyong lahat ay nakalikom tayo ng 987,304 pesos na magagamit ni Jessie para sa kanyang mga gastusin sa ospital at pagpapagaling. Pero bago ang lahat, nais muna naming tawagin ng ilan sa mga kamag-anak ni Jessie para magbigay ng maikling mensahe. Unahin natin siguro yung bunsong anak ni Jessie, si Annie. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito at para sa tulong na ibinahagi niyo sa aming pamilya. Okay, short and sweet. Sige, ang susunod naman nating tawagin ay ang panganay ni Jessie na si Dan. Maraming salamat ho sa bigay niyong pera sa amin. Oh, yun lang? Contest ata ito ng paiklian na sagot sa ama mo, anong masasabi mo, Dan? Lalo pat ilang araw na lang ay ooperahan na siya. Get well soon pa. Ay, iba parang may pinanghuhugutan. Bakit? Ano ba gusto nyo? Na magdrama kami rito dahil nilimusan nyo kami? Gusto nyo gumaan pakiramdam nyo dahil nakatulong kayo sa mahirap? Dan! Lumayas ka na lang dito kung mag-aasta kang ganyan. Ano bang gusto nilang marinig? Kung gaano kabuti at matulungin yung ama namin, kaya maski yung isusubo na lang namin, ibibigay pa dyan sa mga batugan niyang kamag-anak? Aba, hayop kang bata ka! Hindi! Huwag niyo palabasin ang dalawang yan. Gusto ko marinig nila susunod ko sasabihin. Mga wala kayong utang na loob! Dan, wala kang karapatan na pagsalita ng ganyan ng uncle mo. Matanda pa rin sa'yo yan. Matuto kang gumalang. Oo, inaamin ko. Dapat sana mas magaan pa ang buhay natin ngayon kung hindi ko tinulungan ang mga kapatid ko. Pero kadugo ko pa rin sila. At hindi ko rin kaya na pabayaan ko na lang sila. At ikaw naman, David. Kayo ni Ruth. Sinayang niyo lang ang hirap ko para sa inyo. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang buhay sa Saudi? Ng isang OFW? Na bawat pisong inaabot ko sa inyo, pinaghihirapan ko. Tapos kumakawaldas kayo, wagas! Jessie, kalma na. Huwag mo nang palakihin, nakakahiya. Sa isang linggo, tatanggalin na ang dila ko. Kaya kukunin ko ng pagkakataong ito para sabihin ang lahat ng gusto ko at kinikimkim ko. At alam mo kung ano ang tunay na nakakahiya, Lena? Na tinanong mo si kumparing Efren kung pwedeng ipangalan sa iyo ang tseke. At pagkatapos nun, ay sinundo ka ng lalaking may magarang sasakyan. Ano naman kung hinatid ako? Kaibigan ko lang yon. Ang dudumi ng utak ninyo? O ay di sige, iyong-iyo na yung tseke mo. Wala kang utang na loob. Lena, kayong lahat ang walang utang na loob.
doon ako dediretso sa rest house na inihanda ni kumparing Efren at ng mga kaibigan ko sa Antipolo. Mula ngayon, tinatapos ko na ang obligasyon ko sa inyo. At huwag kayong mag-alala dahil wala na rin kayong obligasyon sa akin. Sinusulat ko ang liham na ito ngayon sa bahay bakasyonan ni kumparing Efren sa Antipolo. Putol na rin ang dila ko. Pero ang magandang balita ay nag-improve na ang kalagayan ko. Sa susunod kong check-up ay ipinagdarasal ko na naging successful ang chemotherapy at ang pagputol sa aking dila para madugtungan pa ng kahit na ilang taon pa ang buhay ko. Nakakatuwang isipin na ilang buwan lang ang nakakalipas ay naisip kong kitlin ang buhay ko. Ilang buwan pa lamang ang lumipas nang ang pagtingin ko sa buhay ay isang sumpa at ang mundo ay isang impyerno. Pero nang dahil sa mga malasakit ng kaibigan, sa kabutihan ng Diyos at ang pagiging mapagkumbaba at pagbukas ko ng aking sarili upang tumanggap ng tulong sa iba, ay nabago ang aking pananaw. Putol man ang dila ko, pakiramdam ko ay mas malaya na ako sa ngayon. Sana nga'y pagpalain po ako ng kahit na ilang taon man lamang, Papa Dudut. Sapagkat sa edad kong ito, 50 anyos, ay ngayon pa lamang talaga ako magsisimulang mabuhay ng ayon sa aking gusto. Nang para lamang sa sarili ko. Sa edad na 50 anyos ay ngayon pa lamang natutunang pahalagahan ng sarili. Maraming salamat po sa pagbasa nitong aking liham. Kahit nahihirapan na ako ay ngingiti pa rin ako. Ayokong pinapakita sa iba na umiiyak ako. At saka hindi rin naman ako madaling umiyak. Pero kapag umiiyak ako, buhos po talaga. Alam mo, Papa Dudut, matindi rin ako kung magkagusto sa boys. Lalo na noong high school ako. Hindi ako nahihiyang magbigay ng love letter o kaya kapag may libreng oras ako ay sinusundan ko yung taong gusto ko. Iniisip ko kasi, masaya ako kapag nakikita ko ang taong gusto ko o yung crush ko. Nagkakaroon ako ng inspirasyon, makita ko lamang siya. Natutuwa ako kapag napapangiti ko siya. Sa akin ay okay na yon. Hindi na niya kailangang magkagusto pa sa akin. Pero syempre mas okay kung magkakagusto siya, hindi ba? Pero okay lang kung hindi naman. Nadala ko yung mga ganitong pag-uugali hanggang sa mag-college ako. Papunta pa lang ako sa freshman orientation namin nung una kong makita si Roman. 24 lang siya noon pero nasa final year na sa law school. At dahil hindi ako inabutan ng K-12, 16 years old pa lamang ako nang pumasok na freshman sa isang malaking university sa Metro Manila. Nagkaroon ng aksidente noon sa daanan. Nagkabuhol-buhol ang traffic dahil may tumaob na van. Bumaba kami sa sinasakyan naming jeep dahil nakita naming nagkakagulo na ang mga tao. Nakita ko na may mga tao sa loob ng van na hindi pa rin makalabas. Yung iba, umiiyak. Yung iba naman ay humihingi ng saklolo. Kaya lang, lahat ng mga tao ay parang tulala. Walang makagalaw sa sobrang shock dahil sa aksidenteng nangyari. Tapos ay bigla na lang akong nakarinig ng malakas na sigaw. Hindi sigaw na parang natataranta kundi sigaw na parang naguutos. Nakita ko sa kaliwa ko ang isang lalaking nirorolyo ang mahabang sleeves ng polo niya habang nagdidikta sa mga tao kung ano ang gagawin. Siya mismo ang dumapa para kunin ang mga taong natrap sa loob ng tumaob na van. Isa-isa nilang nailigtas ang mga pasahero. Mabuti na lang at walang namatay. May mga nasugatan pero hindi naman malubha. By that time ay dumating na ang rescue team kaya nabigyan ng emergency treatment ang mga nasugatan. Nagpalakpakan ang mga tao nang mahugot ni Roman ang huling tao sa van.
doon ako unang humanga at nagkagusto sa kanya. Nung una kong nakita si Roman, Papa Dudut, ay hindi ko alam na iisa lang pala ang pinapasukan naming university. Pero dahil magkaiba kami ng kurso ay hindi ko siya nakikita. Nagkita na lamang kami nang muli kaming nagkabanggaan sa library. As in literal na banggaan talaga. Medyo clumsy rin kasi ako kaya hindi ko siya napansin. Pero siya yung nag-sorry sa akin habang tinutulungan niya akong pulutin yung mga gamit ko. Ako naman ay natulala na lamang. Wala akong nasabi kundi okay lang. Yun lang. Hanggang sa umalis na siya, sayang. Hindi ko man lang natanong kung ano ang pangalan niya. Ang kisig ng mukha niya, Papa Dudut. Sa malayo medyo matatakot ka kasi mukhang domineering. Pero sa malapitan, parang masasabi mo sa kanya lahat ng problema mo kasi alam mong makikinig siya. Pero mabait siguro akong tao, Papa Dudut, kasi may extra blessing akong natanggap mula sa langit. Naiwan ni Roman ang ID niya sa counter na hiniraman niya ng libro. Student assistant yung kaibigan ko kaya nakuha ko kaagad yung pangalan niya. Pati yung kurso, student number at napasigaw na lamang ako ng thank you Lord. Mula noon ay pinuntahan ko na siya sa building nila. Inalam ko yung schedule niya pati yung mga lugar na madalas nilang tinatambayan ng kapareho niyang mga law students. At dahil may camera ako na may telephoto lens, madalas ko siyang nakukunan mula sa malayo. Naglalakad, nag-aaral, nakikipag-usap sa mga kaibigan. Sa madaling salita ay naging stalker ako ni Roman, Papa Dudut. Hindi naman unusual na may dala akong camera kasi visual communication ang kurso ko. Required kaming mag-submit ng photos ng iba't ibang tema. Nagkataon nga lang nakasama si Roman sa mga pictures. Kapag landscape, nandun siya sa tabi ng puno. Nag-aaral. Kapag cityscape ang tema, naglalakad siya habang isang luma at mataas na building ang nasa likuran niya. Kapag portraiture, puro mukha niya. Wala akong magagawa. Inspired ako kapag siya ang kinukunan ko, Papa Dudut. Yun nga lang, hindi ko alam na napapansin na pala niyang sinusundan ko siya. Ang ganda ng kuha niya rito, di ba? Ang soft ng tapo ng ilaw sa harap tapos may highlight sa buhok. Ikaw talaga, basta inspired ka, ang gaganda ng kuha mo. Lalo na kung kasama si attorney sa picture. Uy, mabuti hindi kanya nahuhuli na kinukunan mo siya. Hindi ko alam kung alam niya. Parang deadman naman siya pag nakikita niya ako. Pero one time, hindi ko alam kung mainit yung ulo niya. Nung kukunan ko na siya habang nakaupo sa bench sa labas ng building nila, dapat tingin siya sa akin. Ang sama ng tingin. Kaya bigla akong inimos yung camera ko. Kunwari kukunan ko ng picture yung puno sa harap ko. Nakakatawa ka talaga. Kung ako yun, baka tumakbo na ako bago mapahiya. Hindi naman siguro ako hihiyain ni attorney. Mukha naman ako mabait. Tsaka may legitimate excuse naman ako para kumuha ng pictures. Yun nga lang, may iba rin akong intensyon. Oy, huwag mo sabihin ikaw ang manliligaw, ha? Oy, hindi ah. Pero pwede rin. Kaya lang, baka pagkaharap ko na siya, matulala na naman ako. Tapos wala akong masabi. Kagaya nung nagkabanggaan kami sa library. Uy, tagal na nun, ah. Patapos na yung SEM, nahihiya ka pa rin. Hindi ko nga alam eh. Kahit sa malayo, kumakabog yung dibdib ko sa sobrang kabe. Di lalo na ako sa malapitan. Baka atakihin na lang ako sa puso. Malamang. Excuse me, ikaw si Julie? Ha? Ikaw si Julie? Oo, ako nga attorney. Ano? Ako si Julie. Hi! Huwag ka masyado maging friendly sa akin. Ha? Kailangan kong i-confiscate yung SD card ng camera mo. SD card ko? Bakit? I believe majority ng mga kuha mo sa SD card mo ako ang subject. At dahil hindi ka nagpaalam sa akin, pwede kong i-confiscate ang mga kuha mo. Ha? Nagkataon lang nakasama ka sa picture pero hindi naman ikaw ang main subject eh. Kahit tignan mo pa, oh. Tsaka akin to. Akong may-ari ng mga picture na kinunan ko, hindi ikaw.
Alam mo, Miss Julie, I suggest huwag ka na maipag-argue sa isang law student tungkol sa ownership rights. Pero... Ibigay mo na sa akin yan. I-delete ko na lang. Huwag mo nang kunin. Please naman no. No. Akin na. Please. Bigay mo na. Nagsabi na naman ng please eh. Ito na nga. Thank you. Lagot, paano yung mga plates mo? Uy, nakita mo lang yung asawa mo. Nabaliw ka na. Hindi. Nakita ko lang siya. Naging con artist na ako. Yung lumang SD card ko yung binigay ko sa kanya. Yun yung SD card na wala siya sa picture. Pinagpalit ko habang nagtatalo kami kanina. Ay, grabe siya oh. Siyempre naman no, pinaghirapan ko yung mga pictures na kinunan ko sa kanya. Bibigay ko lang. Hindi no. Ay, malamang pag nakita niya yung laman ng SD card, magwawala yun. Hahantingin ka nun. Eh di mabuti. Next sem, siya naman ang maghahabol sa akin. Baliw! Kaya lang nang sumunod na semester ay hindi na kami nagkita pa. Huling taon at huling sem na ni Roman sa university. Pero hindi ko na siya nakita pa. Dahil nung sumunod na semester ay nagkaroon ng isang napakalungkot na pangyayari sa pamilya namin. Namatay si Papa. Devastated kaming lahat sa pagkamatay ni Papa. Lalo na kasi spoiled kaming lahat sa kanya. Mula kay Mama hanggang sa bunso naming kapatid ay spoiled sa kanya. Kaya hanggang ngayon, iniingatan ko pa rin ang unang kamerang binili niya para sa akin. Masakit kasi maaga kaming iniwan ni Papa. Pero kailangan naming harapin ang reality na wala na siya. Sa pagkalibing kay Papa ay nagmeeting kami ng mga kapatid ko. Kasama si Mama. Si Papa ang breadwinner sa pamilya at nung namatay siya ay nawala na ang taong nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. At dahil masyado pang bata ang dalawang kapatid ko, kami ni Mama ang nagtutulungan sa mga magiging gastusin namin sa pang-araw-araw. Naghanap ng mapapasukang trabaho si Mama, pero dahil hindi naman nakatapos ng college, nahirapan siyang makakuha ng trabaho. Nang matanggap naman siya sa trabaho ay hindi naman ganong kalaki ang sweldo niya. Nasa minimum lang. Ako naman bilang panganay ay nag-decide ako na maging irregular student na lamang. Kapag may pang-tuition, saka ako mag-i-enroll. May mga semester na nagpa-file ako ng leave of absence para magtrabaho at makapag-ipon ng pang-tuition. Kaya inabot ako ng halos 7 years bago ako nakagraduate sa isang 4-year course, Papa Dudut. Sa loob ng 7 years na yon, hindi ko pa rin makalimutan si Roman. Pero dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho at pag-aaral ay hindi ko na siya hinahanap pa. Ang sabi sa akin ni Marie, after a year pagkatapos niyang graduate ay nakapasa na to ng bar. Wala siya sa top 10 pero nasa 3% ng mga nakapasa. Yun nga lang ay hindi ko na alam kung saang legal office siya napunta. Pero noong mga panahon na yon, kahit na hindi ko siya nakikita at wala na akong balita pa sa kanya, isa pa rin siya sa mga nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas para magpatuloy at lumaban sa buhay. Dahil sa kanya at dahil nakikita ko ang mga pictures niya, nagiging positive pa rin ako sa buhay ko. Kahit sumagi sa isipan ko na baka nag-asawa na siya, masaya pa rin ako at iniisip ko at least yung taong nagbigay sa akin ng saya, masaya na rin sa buhay niya. Pagka-graduate ay nahirapan akong humanap ng trabaho. Kung meron man, puro racket lang sa production. Hindi stable ang sweldo. Noong mga panahon na yon ay nag-aaral pa ang kapatid ko kaya kailangan ko ng trabahong may sweldong natatanggap kada kinsenas at 30 para matulungan sila sa pag-aaral. Nirecommend akong legal assistant ng kaibigan ko sa isang law firm. Madali naman ako natanggap kasi
Noong working student ako ay isa sa mga naging trabaho ko ay messenger sa isang law firm. Tumutulong din ako sa mga legal secretaries ng mga abogado nila, kaya naman kahit papaano ay may alam na rin ako. Kahit para legal work ay pinapagawa na rin sa akin kapag busy ang mga tao. First day ko sa law firm ay walang masyadong tensyon. Kasi ang sabi nila, yung attorney na magiging boss ko ay naka-leave daw. After 3 days pa bago siya bumalik. Kaya habang wala siya, tumutulong muna ako sa mga ibang legal assistants ng mga trabaho nila. Gumagawa ng sex search o yung secretary certificates. Nagpa-file ng motion for extension. Nagmo-monitor ng mga email para sa schedule ng mga abogado sa korte o court hearing nila. Chill lang ako sa loob ng 3 araw. Julie! Uy! Hi, Mia! Ang aga mo ah. Siyempre, ngayon dating ng boss ko. Ngayon pa lang kami magkikita kaya magpapa-impress ako. Good luck sa'yo. Tara, sabay na tayo sa elevator. Okay. Ay, puno na. Galing kasi sa basement eh. Hindi, pwede pa. Dali, singi tayo. Okay, ayaw mo talagang malate ha? Naman! Nga pala, bakit mo sinabing good luck sa akin? Eh kasi yung natapat sa yung abogado, mahigpit. Yung mga legal assistant niya, pag nagkamali, may warning muna tapos pag naulit, hindi na pinababalik. Talaga? Sobrang lupit? Grabe! Di bale, yung mga pinagagalitan niyang legal assistants, hindi naman sumasama ang loob sa kanya. Bakit? Sobrang tanda na kaya hindi na nila inaaway? Hindi no? Sobrang gwapo kaya. Kaya imbis na magalit, naiiyak na lang sila sa panghihinayang na hindi na nila makikita ang gwapong boss nila. Ganun? Dapat pala ingat ako palagi. Mahirap nang magkamali. Bihira ang gwapong boss. Kaya lang, parang hindi babae ang gusto eh. Lalaki rin yata. Kasi 32 years old na, wala pang asawa o girlfriend. E minsan nagde-date pero walang steady na dinedate. Sayang! Kawalan sa ating mga kababaihan kung Becky pala siya. Di bale, expert ako sa gay lingo, besh. Baka pareho kami ng type na lalaki. Shh! Ingay mo. Ay, sorry. Ay, salamat. Lumuwag din. Julie, Bakit? nandito yung boss mo. Nasaan? Nasa likod mo. Hi, Sir Armel. Hi, sir. Roman! Julie, right? Yes, sir. Don't worry. Nagbibigay ako ng 3 warning bago ko pinagre-resign ng assistant ko. Attorney? At hindi ako member ng third sex. Ako rin po! Oh my gulay, Papa Dudut. Yung last 30 seconds bago kami dumating sa floor namin ang pinakamahabang 30 seconds ng buhay ko. Pagkalabas ng elevator ay hindi ko alam kung saan ako susuot dahil sa sobrang hiya. Pero naging professional si Attorney Roman sa akin. Pinapunta niya ako kagad sa office niya para i-orient ng mga inaasahan niyang gagawin ko bilang legal secretary niya. Pagkatapos ng initial shock ay kumambyo na ako kaagad sa work mode ko. Una, kasi ayoko magkamali dahil kailangan ko ng stable na trabaho. At ikalawa kasi si attorney may love pala ang boss ko. Bawal magkamali. Kaya lang medyo nalungkot din ako kasi parang hindi na niya ako naaalala. Sa bagay, 7 years ago na rin yun at nagbago na rin ang itsura ko. Nagmature na. At isang beses lang kami nagkausap. Okay lang sa akin. May bonus inspiration na uli ako. Thank you, Lord. Sa loob ng mga sumunod na araw, papadudot kung merong gagawing evaluation sa aming mga legal assistants, siguradong excellent ang makukuha kong grade. Paano ba naman kasi ako palagi ang nauuna sa office namin at halos kasabay ko na yung maintenance ng building na pumapasok sa umaga. Bago dumating si attorney ay handa na yung mga papeles na kakailanganin niya for the day. Handa na rin ang coffee niya.
Black na may 3 sachet ng brown sugar na kasama. May kasama pang konting kakanin na binili ko sa may amin. Kaya naman talagang masarap na pang merienda yon o kaya naman pang almusal. Nung una kong dinalhan si attorney noon ay tumaas ng konti ang kilay niya. Parang sinasabing, "Ano to? Bribe?" Ngumiti na lang ako at sinabing, "Hindi po attorney, Energizer." Kinain naman niya at nagustuhan niya. Kaya tuwing umaga ay nagdadala ako ng kakanin para sa kanya. Akala tuloy ng mga nagtitinda noon sa amin, meron akong boyfriend na mahilig sa kakanin. Ang sabi ko na lang malapit na, sabay tawa. Masipag ako magtrabaho at mabilis akong matuto. Sa katunayan ay madali kong natutunan ang hierarchy ng mga abogado sa opisina namin. Associate ang tawag sa mga bagong pasok ng abogado. Senior associate naman ang tawag sa mas matagal na ng konti sa kanila. Tapos junior partner at ang pinakamataas ay senior partner. Si attorney ay senior associate pa lang pero ang chismis sa opisina, before the year ends ay gagawin siyang junior partner. Magaling siya Hindi ko pa siya nakikita in court pero ang sabi nila kapag alam nilang si attorney Roman ang abogado, medyo natatakot ang kalaban. Nalaman ko din na kahit saan pala ay merong discrimination. Kahit sa isang law firm ay siguradong hindi sadya o glaring pero meron. Minsan kahit na hindi namin trabaho ay pinapagawa sa amin. May mga nagpapabili ng pagkain, nagpapabitbit ng mga bag nila sa sasakyan, papupuntahin ka sa bahay nila para pick upin ang ilang mga documents, tapos ay makikidaan pa sa pinalonde nilang suit total on the way naman daw. In other words, hindi lang kami legal assistants, kundi personal na secretary din nila. Ako, okay lang sa akin kahit pagpalinisin ako ni Attorney Roman ng kondo niya. Si Attorney My Love naman yun Para sa kanya ay gagawin ko. Kaya lang naaawa ko sa ibang legal assistant. Lalo na kay Mia na napunta sa kanya yung isang babaeng lawyer na medyo matapobre. Yung kapag tinitingnan ka, alam kong peke o branded ang suot mong damit at alam kong may K o wala ang suot mong jewelry. Sa tuwing pinapagalitan ni Attorney Casey si Mia, parang akala mo may nakuha siyang alipin. Pero bumabawi naman ito. Kapag alam niyang napaiyak niya si Mia, kinabukasan ay nagdadala to ng lunch para kay Mia. Ang sarap ng lunch mo ha. Alam mo na kung bakit. Ba't hindi ka kasi magpalipat ng lawyer? Hindi pwede. Dahil kay Attorney Casey kaya ako napasok dito. Isa pa, bumabawi naman siya pag alam niyang pinagalitan niya ako. Tapos uutusan ka niya uli ng mga personal errand niya. Okay lang yun. Sanay na ako. Pag nag-a-abroad naman siya, may pasalubong ako, no? Yung pagkain na binibigay sa eroplano? Halata ba? Oo. Bakit ikaw? Kahit hindi mo na trabaho, ginagawa mo pa rin para kay Attorney Roman. At least si Attorney Roman, hindi niya ako inuutusan. Ako na yung nagkukusang gawin yung ilang personal errands niya. Minsan nga kahit ayaw niya, ginagawa ko pa rin. Papagalitan niya ako, pero alam ko, grateful siya sa ginawa ko kasi nakakatulong ako para mabawasan yung maliliit na bagay na medyo toxic para sa kanyang gawin. May gusto ka kay Attorney Roman, ano? Shh! Huwag mong ilakas! At least ako may motivation para gawin yung ginagawa ko. Tsaka magaling si Attorney Roman. Hoy, magaling din naman si Attorney Casey Marami na nga ako natutunan sa kanya. Magaling ba yung puro motion for extension ng pinapagawa sa'yo? Pa-extend ng mga kaso? Tsaka anong natututunan mo? Umiyak ng tahimik? Julie? Attorney! Nakabalik na kayo galing sa korte sa Bulacan? Obviously. At mukhang hindi mo narinig kasi may iba kayong pinagkakaabalahan. Sorry, sir. Julie, balik na ako sa table ko, Okay. Napa-photocopy mo na ba yung pleadings na pinapafile ko sa korte kahapon? Opo, attorney. Nasa table nyo na po. Good. Julie? Attorney? Na-appreciate ko yung mga ginagawa mo para sa akin pero sana, kung anong advice mo sa kaibigan mo, sundin mo rin. Hindi kayo alalay. Huwag niyong ibaba ang sarili niyo dahil lang nagkataong mas mataas ang ranggo namin sa inyo dito sa office. Sir, narinig niyong usapan namin?
ibig sabihin... Narinig kong pinag-uusapan niyo si Attorney Casey. Okay. Pareho kaming senior associate ni Attorney Casey. Kaya sana, huwag niyo siyang pagchichismisan. Sorry, attorney. Huwag mong gawing forever ang pagiging legal assistant. May iba ka pang skills na pwede mong pagkakitaan. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat na lamang si Attorney Roman sabay pasok na sa office niya. Anong ibang skills ang sinasabi niya, Papa Dudut? Office skills? Alam kaya niyang nagsa-sideline ako kapag weekend para madagdagan ang kita ko? Bigla tuloy akong nahiya. Pero tuloy pa rin ako sa ginagawa kong pagtulong kay Attorney Roman. Wala namang masama. Isa pa ay masaya akong nakakatulong sa kanya. Papa Dudut, nakalimutan kong sabihin na kaya din pala ako medyo asar kay Attorney Casey kasi bukod sa pagiging arogante, ay may gusto rin siya kay Attorney Roman. Technically, karibal ko si Attorney Casey kay Attorney Roman. Hindi lang yun chismis, Papa Dudut. Nakikita namin kapag magkasama sila. Gusto niyang laging nakahawak sa braso ni Attorney Roman. Si Attorney deadma. Kapag nakikita ko nga sila ay parang gusto kong pumagitna na sa kanila at paghiwalayin silang dalawa. Kaya lang, legal assistant lang ako. Wala akong karapatan. Julie, pasok ka rito sandali please. Hi, Julie. Hi, Attorney Casey. Ano yan, Attorney Roman? Kailangan ni Attorney Casey nung manifestations na pinagawa ko sa iyo kanina. Tapos na ba? Opo, tapos na. Wow, Roman. Very efficient talaga ng sekretary mo. Palit na lang tayo. Sanay na sa'yo si Mia. Sanay na sa akin si Julie. Huwag mo nang guluhin ang sistema. Ang selfish mo naman. Ano, Julie, payag ka? Po? Mabait naman ako eh. Tsaka pag nasa akin ka, papalitan natin ang style mo ng pananamit. Gagawin kitang mas feminine, hindi yung puro maong at polo shirt ka na lang. Mas efficient para sa akin yung maong at polo shirt. Roman naman, babae si Julie, wag mong gawing one of the boys. Alam kong babae siya. Opo, babae ako. Sabagay, kaya siguro yung messenger sa 7th floor may crush sa'yo. Alam mo ba yun, Roman? Hindi ako interesado. Alam mo, Julie, bagay kayo ng messenger. Ano ang pangalan nun? Si Ernie po. Kaibigan ko lang yun. Mas kaibiganin mo pa, Julie. Pareho kayong masipag, pareho kayong rank and file. I'm sure magiging compatible kayo sa isa't isa. Parang kami ni Roman. Bagay kami, hindi ba? Stop it, Casey. Hindi ka nakakatawa. Hindi naman ako nagpapatawa eh. Dapat kasi kung kanino ka lang bagay, doon ka lalapit. Hindi mo pwedeng abutin yung mga bagay na hindi mo kayang abutin. Hindi ba, Julie? Pwede naman pong tumungtong sa hagdan pag hindi na maabot. Ano? Nangiinis ka ba? Ay, hindi po, Attorney Casey. Pinatatawa ko lang kayo kasi masyado kayong seryoso ni Attorney Roman. Talaga? Katulad nung pinatawa mo ako nung maling SD card ang binigay mo sa akin dati. Maling SD card? Sige ba, kukunin ko lang yung pinapagawa nyo? Anong SD card? Private joke. Naaalala niya, Papa Dudut. Naaalala pa rin niya ako. Naaalala pa rin ako ni Attorney. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko pagkatapos ko sa office ni Attorney Roman. Masaya kasi ang ibig sabihin, hindi niya ako nakalimutan. Takot kasi ibig sabihin nun, baka gantihan niya ako sa maling SD card na ibinigay ko noon sa kanya. Hiya, kasi ibig sabihin alam niyang may gusto ko sa kanya at ako ang dati niyang stalker. Baka isipin niya na sinusundan ko siya. At excited kasi ang ibig sabihin baka naman kahit konti ay may future kaming dalawa o wishful thinking ko lang yon, Papa Dudut. Sana hindi. Mula noon ay naging medyo awkward na ako kay Attorney Roman. Pero siya naman yung medyo parang natatawa sa sitwasyon namin. Minsan parang sinasadya niyang pansinin yung mga bagay na ginagawa ko sa kanya dati. Halimbawa, bakit hindi ko na raw siya binibigyan ng kakanin kasama ng kape niya? Sabi ko namatay na yung kapitbahay namin gumagawa ng kakanin, kaya hindi na ako nakakapagdala. Gusto kong humingi ng sorry kay Mang Ising
Papa Dudut. Kasi pinatay ko na siya sa office namin kahit buhay pa siya. Ayokong umasa. Ayokong matuwa ng husto kasi baka hindi naman magkatotoo. Okay na kasi ako noon na wala akong iniisip, kundi yung nararamdaman ko lang. Masaya na ako na secretly ay may gusto ako kay attorney. Pero ngayong alam kong alam na niya na may gusto ako sa kanya, hindi ko maiwasang hindi kabahan sa tuwing nakikita ko siya o tinatawag ang pangalan ko. At alam kong masasaktan ako ng husto kapag nagalit siya o na-disappoint siya sa akin. Mia! Napaka-inefficient mo talaga! Bakit po, Attorney Casey? Anong bakit? Nakalimutan mong i-remind sa akin yung juice ko. Hindi mo na-monitor? Naku po, sorry po, Attorney Casey. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadyang maging tanga. Ano bang silbi ng sorry mo? Siguradong mapapagalitan ako ni CSC bukas. Kakairita ka! Sorry po, Attorney. Hindi na po mauulit. Huwag ka magpapakita sa akin buong linggo, ha? Sorry po, Ma'am. Sorry po talaga. Mia? Mia? Oh, tapos ng palabas. Ba't nandito pa kayo sa labas? Nagkamalay na si Mia. Pinadala ko na lang sa ospital para makasigurong hindi na bagok ang ulo niya at lalo maging inefficient. Hindi maganda yung sinabi mo, Casey. Bakit? Kasalanan ko bang hinimatay siya? Hindi ko naman siya sinaktan. Mahina kasi ang loob. Kaya kinakayan-kayanan niyo siya. Ano? Julie! Matagal na nagtitiis sa inyo si Mia, Attorney Casey. Hindi niya kayo sinasagot dahil may utang na loob siya sa inyo. Pero wala kayong karapatang insultuhin ang pagkatao niya. Sekretary niyo siya, hindi niyo siya alalay o alipin. Abogado pa naman kayo, hindi kayo marunong kumilala ng karapatang pantao ng bawat nilalang? Roman, patigilin mo sekretary mo kundi irereklamo ko siya sa senior partner natin para mapaalis na yan. You don't have to do that. Bago mo siya maisumbong, paalisin ko na siya rito. Attorney... I'm sorry, Julie. Tama ka, pero hindi tama ang ginawa mo. Hindi ko mapapalampas yon sa isang subordinate. Okay lang, Attorney. Huwag na kayong mag-abala na sisandehin ako. Magre-resign na lang po ako. Kahit masakit, Papa Dudut, ay nag-resign ako. Pero hindi masama ang loob ko. Ang tanga ko pagdating sa pag-ibig, no, Papa Dudut. Hindi na nga ako kinampihan ng taong mahal ko. Naiintindihan ko pa kung bakit niya ginawa yon. Ayokong maging minus point sa kanya ang pagkakaroon ng sekretary na walang manners at paalaaway. Ayokong dahil doon kaya hindi siya gagawing junior partner kasi kapag nangyari yon, ako ang unang malulungkot. At saka ang sabi naman niya, meron akong ibang skills na pwede kong magamit kung sakali. Kaya hindi ako natatakot na mag-resign. Nangihinayang lang ako kasi malaking tulong sa pamilya namin yung 15 at 30 na siguradong sweldo ko. Pero kilala ko yung pamilya ko. Alam ko na maiintindihan nila kung sakaling tipid muna kami hanggat hindi ako nakakahanap ng kapalit na trabaho. Nagbigay ako ng 2 weeks notice sa opisina para makahanap sila ng ipapalit sa akin at ma-endorse ko ng maayos sa papalit sa akin ng trabahong iiwanan ko sa kanya. Si Attorney Roman, hindi ko alam kung galit sa akin o masama ang loob kasi masyadong formal ang trato sa akin. Parang ako ang sinisisi niya na nag-resign ako. Pagdating nung huling araw ko sa opisina, nagpaalam ako kay Attorney. Attorney Roman? Yes? Magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng ano? Sa kabutihan nyo, sa mga itinuro nyo sa akin, at sa mga advice nyo sa akin. Yun lang? Opo. Sigurado ka? Okay, magiging honest na ako. Salamat kasi ikaw ang naging inspirasyon ko habang nagtatrabaho ako dito. Dahil sa'yo, naging masaya ako. At sorry kasi na-disappoint ka sa akin dahil sa ginawa ko kay Attorney Casey. At sorry, hindi na kita pinupo. Hindi mo ba ihihingi ng sorry yung ginawa mong panluloko sa akin 7 years ago? 7 years ago? Ibig sabihin yung... SD card.
Grabe naman tong magtanim ng galit. Ang lalim ng ugat. Sorry dun sa SD card. May malilipatan ka na bang trabaho? Maghahanap pa ako. Okay lang? Huwag ka mag-worry, makakahanap din ako ng ibang trabaho. Naalala mo si Gilier, yung classmate ko sa law school? Yung kasama ko nung binigyan mo ko ng maling SD card. Ah! Gilier palang pangalan niya. May-ari siya ng isang production house. Naghahanap siya ng in-house photographer. Stable na trabaho. Gusto mo subukan? I-recommend mo ko? Gusto mo ba? Oo naman. Wow, salamat attorney. Oh, ba't umiiyak ka? Kasi hindi na kita makikita. Sorry attorney. Siguro by now, alam mo nang mula noon hanggang ngayon, may gusto ako sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ihihingi na ibalik nyo sa akin ang pagmamahal na binibigay ko. Okay na akong nasabi ko to sa inyo. At least pag alis ko dito, wala akong regrets. Salamat sa masayang 7 years, attorney. Maraming salamat din. Pinuntahan ko yung production house na sinasabi sa akin ni Roman, Papa Dudut. Nagulat ako kasi hindi siya cheap na production house. Marami silang ads na ginagawa at hindi basta-basta ang mga kliyente nila. Nakilala ko kaagad si Gilier, yung kaklase ni Roman. Ibinigay ko yung resume ko at in-interview niya ako. Nakapasa ako bilang in-house photographer nila. Pati ako ay nalula sa bilis ng mga pangyayari. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi ito yung ideal situation para sa akin. Ginagawa ko ang trabahong gusto ko na may stable na sweldo. After a few months at hindi sa pagmamayabang, siguro dahil sa husay kong kumuha ng pictures, ako ang madalas na nire-request ng mga kliyente sa mga event and photoshoots nila. Si attorney, naaalala ko pa rin. Kapag may lull sa shot o kaya naman ay kapag wala akong ginagawa, siya ang naiisip ko kaagad. Kumusta na kaya siya? Okay kaya yung sekretary niya na pumalit sa akin? Sana hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo. Tapos ay bigla akong hihinto sa pag-iisip. Marirealize ko na malala na to. Kailangan ko nang kalimutan si attorney. Kasi hindi ba kung may gusto siya sa akin, sana ibinibisita niya ako dito sa bago kong trabaho. Alam naman niya kung saan ako lumipat at kaibigan naman niya si Gilier. Pero wala. Ang sabi ko tuloy sa sarili ko ay tama na, Julie. 7 taon ng buhay mo ay naubos na sa kanya. Move on ka na. Pero paano ako makaka-move on kung pati si Sir Gilier kapag nakikita ko ay si Attorney Roman ang laging kinukwento? Oh, Julie, overtime ka? Yes sir, sandali na lang to. Kinokorek ko lang yung kulay ng model. Gusto ko yan. Medyo underexposed ang dating. Para may mystery. Yun naman po kasi ang overall concept ng kliyente. Good. Parang ganyan yung isang picture na pinakita sa akin ni Roman na kinunan mo. Sir? Anong picture? Wala naman akong binigay na picture na kinunan ko at binigay ko kay Attorney Roman Ay, sorry. Hindi mo ba alam? Pinaprint niya yung mga picture na kinunan mo noong 7 years ago sa binigay mong SD card sa kanya. At mula doon, nagustuhan ko yung mga kuha mo kaya formalities na lang yung interview ko sa'yo. Kasi para sa akin, hired ka na. Teka, paanong... Nagulat ka, no? Freshman ka pa lang, nabanggit ka na sa akin ni Roman. Naintriga raw siya sa isang babae na nakipag-away sa isang pasahero sa UV Express na ayaw umusog para mapaupo ng maayos ang isang matandang lalaki. Hindi ko maalala yung... Nakaupo kami ni Roman sa harap. Nasa likod ka naman nakaupo. Sinita mo yung babae kasi tinatarayan yung matandang lalaki. Pinausog mo kasi nahihirapan yung matanda. Kaso, ayaw umusog ng babae. Sabi niya, pababain na lang daw yung matanda at babayaran niya yung upuan. Nung narinig mo yun, inaway mo yung babae. Hindi ko na maalala yung sinabi mo. Pero tawa kami ng tawa ni Roman pagbaba namin. Kung ano-ano kasing batas ang sinabi mo doon sa babae, mali-mali naman yung mga sinabi mong batas. Naalala ko na! Ibig sabihin, mas una pa akong nakilala ni attorney? Hindi ko alam ang timeline ng love story nyo. Pero alam niya, every time nandiyan ka at kinukunan mo siya ng picture. Minsan okay sa kanya pero pag alam niyang may klase ka, naiinis siya. Kasi alam niya nag-cut class ka dahil sa kanya. Sabi pa niya,
ikaw raw ang stalker angel niya. May sense of justice para sa ibang tao pero para sa sarili, wala. Para namang telenovela to, sir. Ang hirap paniwalaan. Ewan ko sa inyong dalawa. Natatawa nga ako nung kinuwento niya na ikaw ang legal assistant niya. Alam mo bang hindi niya alam kung anong gagawin niyang trato sa'yo? Teka. Sir, ibig mong sabihin, may gusto rin siya sa akin? Hindi mo ba siya tinanong? Hindi. Malay ko, hindi naman siya nagsasabi. Masyado madrama ang kwento niyo. Mabuti pa siya na lang kausapin mo. Baka mamaya ako pang masisi niya. O sige, tapusin mo na yan tapos umuwi ka na. Papa Dudut, ako yung stalker, hindi ba? Pero sa mga sinabi ni Sir Guilliere, pareho pala kaming stalker ng isa't isa. Pagkatapos ng hilaw na confession na yon, hilaw kasi hindi galing mismo kay attorney at galing sa kaibigan niya. Kaya hindi pa counted yon, hindi ba? So paano na? Hindi ko na alam ang gagawin. Paano magpa-progress ang level ng relationship namin ni attorney kung hindi niya ako tinatawagan o binibisita sa bago kong trabaho? At ako naman, nahihiyang tumawag o puntahan siya sa trabaho. Ang dali lang ng problema namin pero hindi namin masolusyonan and in the end, naisip ko na dahil ako naman ang mas bata, ako na lang ang magpapakumbaba. Lily, pakipasok dito yung compliance na pinagawa ko sa'yo. Ano to? Humingi ba ako ng coffee at pagkain na... Julie! Long time no see. Kung hindi pa talaga ako pupunta dito, hindi mo ako pupuntahan sa trabaho ko? Bakit naman kita pupuntahan sa trabaho mo? Di mo ako kukumustahin? Sinasabi naman ni Guillier sa akin kung anong ginagawa mo sa opisina niyo kaya alam ko kung okay ka o hindi. Alam mo, nakakaloka ka. Ako? Bakit? Gusto pa talaga babae yung manliligaw sa'yo? Liligawan mo ako? Depende. Depende sa ano. Kung magpapaligaw ka. Baliw ka talaga. Nagkwento sa'yo si Guillier ano? Marami siyang kwento sa akin. Ay, alright. Let's make this right. Ha? Paanong... Julie? Pwede ba kitang ligawan? After 8 years ay naging kami ni attorney Roman Papadudut. Ang haba at ang corny ng love story namin. Puro hit and miss pero sa bandang huli, na-hit din. Apparently, hinanap din niya ako pagka-graduate niya. Pero dahil naging abala na sa bar at sa trabaho ay hindi na niya ako pinursu. At noong nakita niya akong muli, nagulat daw siya. Gusto na raw niyang itanong kung bakit ako nandun sa law office o kung saan daw ako nagpupunta pero pinigilan niya ang sarili niya dahil siya ang boss ko. Sa ngayon ay magto 2 years na kami ni attorney. Hindi na namin kailangang i-stalk ang bawat isa para ipakita ang pagmamahal namin. Sana na-inspire ang mga tagapakinig ninyo sa kwento namin ni Roman Papadudut. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.